So, ngayon mga guys, pag-uusapan natin yung mga nangyayari ngayon sa politika dito sa ating bansa, sa Pilipinas. So, yung mga OFW po natin dyan, no? Dyan lang po kayo at makinig po kayo kung ano po yung mga nangyayari dito ngayon sa ating bansa, no? So, update ko lang kayo mga kababayan, no? Kasi maaring nakakarinig kayo ngayon ng mga chismis-chismis. Alam naman nyo, mga kaibigan, na ang mga kabilang kubul po, yung mga DD sheets ay nagpapakalat ng mga bagay na hindi naman tama. In short, mga fake news. Katulad na lang ng kesyo dinadala daw ng ating Pangulo ang ating bansa sa giyera. Hindi totoo yan, di ba? So kung kayo nga naman OFW tapos naririnig nyo yan na, uy, totoo ba yun? Dinadala daw ng ating Pangulo ang Pilipinas sa giyera? Di ba kung kayo nga naman ay OFW, parang mangangamba kayo, di ba? Sa mga kamag-anak nyo dito sa Pilipinas. Pero ito mga kababayan, ang masasabi ko sa inyo, huwag na huwag po kayong maniniwala sa mga pinapakalat ng mga DD sheets na magkakageran daw dito sa Pilipinas. Na ang ating Pangulo daw ay bangag, kesyo daw dinadala ang ating bansa sa giyera. Huwag na huwag kayong maniniwala dyan, no? Bebang, good eve, Admin Rich. Good evening po sa inyo, no? Marami pong salamat sa panunood. So mga kaibigan, bigyan ko lang kayo ng update, no, tungkol sa ating bansang Pilipinas, mga OFW. So tulad ng sinabi ko kanina, wag na wag po kayong maniniwala sa mga pinapakalat po ng mga DD sheets na ang ating bansa is at risk daw sa giyera. So maling-mali po yun. Unang-una po mga kaibigan, katulad na lang ng sinasabi ni Amy, no? Si Amy Duterte. Just lately mga kaibigan, no? Itong mga nakakaraang araw, di ba may sinasabi siya na kesyo aatakihin daw, bubombahin daw ng China, yung 25 daw mga kaibigan na location. Take note, 25 daw na location dito sa Pilipinas. Bubombahin daw ng China. At gagamitin daw ang hypersonic missile. Which is mga kaibigan, pinabulaanan ng China. At ang sabi ng China, ano yan? Saan nyo nakukuha yan? Yung mga ganyang balita, no? O kita nyo mga kaibigan, marites talaga tong si Amy Duterte. Ang China mismo pinabubulaanan kasi wala namang ganon talaga na kesyo gagamitin daw ng China ang kanilang hypersonic missile at bobombahin daw yung 25 locations sa ating bansa. So ano ba itong si Amy, no? Yung ginagawa kasi ni Amy mga kaibigan, yan ay fear mongering, no? Tinatakot niya ang mga tao nang sa ganon ay ang mga tao ay magalit sa gobyerno, magalit kay PBBM. Ibang klaseng kapatid, di ba? Anong klaseng kapatid yan na sinisira ang administrasyon ng kanyang kapatid? Take note, Marcos yan. Daw, di ba? So mga kaibigan, eto nga, sabi ng China, pumalag po yung China, at ang sabi ng China, saan nyo nakukuha yan? Wala namang ganyang balita. So kulang na lang mga kaibigan sabihin ng China na, saan ba kayo nagmarites? Diba? O tama yung sinasabi ni Commodore J. Tariela na, ay mabuti pa nga itong mga DD sheets na to, alam nila na gigirahin tayo ng China. Bakit yung China parang hindi yata alam na gigirahin tayo? Diba? Kasi mga kaibigan, itong mga DD sheets, wala silang ginagawa kundi mag-inject ng takot, no? Mag-inject ng takot sa puso ng mga mamamayang Pilipino. Yan ang ginagawa ng mga DD sheets na yan. Bakit? Kasi nga, gusto nila mga kaibigan na mapatunayan na totoo at tama yung sinasabi ng mga Duterte, di ba? So mga kaibigan, ang mga Duterte,
Di ba? Wala silang ginawa kundi rally sila ng rally, mga mautog rally nila. Hindi naman sila maisog eh. Duwag sila mga kaibigan, hindi sila maisog, no? Duwag sila at saka mga mautog, di ba? Tawag natin sa kanila mga mautog. Kasi kita niyo naman, di ba? Oh, si Kibuloy nagtatago. O ngayon, mga kaibigan, meron na siyang 10 million. Oh, kung sino ang makakahanap o makakapagbigay ng location kay Kibuloy ay meron pong reward money. 10 million, di ba? Felix Ramones, the best vlogger. Ay, maraming pong salamat. Hindi naman po, no? Hindi naman po ako the best. Mas marami pong the best or magagaling kaysa sa akin. So, maraming po salamat. And, may nakapasok yata dito na DD Sheet. Sabi ng DD Sheet, si Flor de Lisa Sumulong, please shut up. You are talking nonsense. Wow! Ikaw ang talking nonsense, no? Nandito, may isang tao, may isang vlogger na nagsasalita ng tama. Sasabihin mo, shut up. Go to hell. Sumama ka na sa tatay mong demonyo. Yung killer na manyakis, sumama ka na doon, okay? Lumayas ka dito, no? Hindi ka dito welcome, no? So mga kaibigan, eto, tuloy na natin, no? Ayun mga kaibigan, eto mga DD Sheets, wala silang ginawa kundi takutin, no? Ang mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ang mga OFW natin. So, yan mga kaibigan, ginagawan to mga DD Sheets. Punta sila sa iba-ibang mga bansa na kung saan nandoon yung ating mga OFW at kanilang ini-inject nila ng takot yung mga pag-iisip ng ating mga OFW sa pamamagitan ng pagkukumbinsi, pagbi-brainwash sa ating mga OFW na ang ating Pangulo daw ay dinadala daw tayo sa gyera. Kita nyo? Pero, good to know mga kaibigan na mas marami pa rin tayong OFW na matatalino at nag-iisip. Dahil unang-una sa lahat mga kaibigan, hindi po tayo dinadala ng ating gobyerno sa gyera, kundi ang ginagawa lang po ng ating Pangulo ay pinagtatanggol po niya yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Hindi naman masama yan mga kaibigan, yung ipagtanggol niya ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Hindi masama yan. Yan ay para sa atin at para sa mga future generations. Diba? So, samantalang mga kaibigan, ito ng mga DD Sheets na to, wala silang ginawa kundi ibuli yung mga tao na nagtatanggol sa ating soberanya sa West Philippine Sea. Binubuli nila kasi ang gusto nila mga kaibigan ay ibigay na lang natin sa China yung mga karagatan na atin na inaward sa atin, pero ang China naman ay kanilang kinukuha. So mga kaibigan, isip-isip din kayo pag may time, mga DD Sheets. Huwag masyadong bobo. Isip-isip kayo. Hindi nyo ba napapansin at hindi nyo ba nakikita kung bakit gano'n na lang ang ginagawa ng China, kung bakit ganun sila ka-persuasive at kung bakit ganun sila ka-determinado na kunin sa atin ang West Philippine Sea. Isip, bakit ganun ka-determinado ang China? Sa tingin niyo ba ang China pag-iinteresan yan? Kung wala silang nakikita na napakayaman ng ating mga karagatan, sa tingin niyo ba mag-iinteresan ng China yan? Hello, hindi po yan bobo. Hindi po bobo yung mga Chinese na yan. Matalino din yan, mga kaibigan. Kaso nga, ang talino nila ay hindi nila ginagamit sa tama, no? So, nakita nila na wow, ang yaman pala ng West Philippine Sea. Kaya hindi nila tinatantanan. Kaya lang mga kaibigan, kasi nagkaroon tayo ng Pangulo na 6 na taon, na ang Pangulo na yan walang ginawa kundi humimod sa puwet ni Xi Jinping.
Wala siyang ginawa mga kaibigan kundi halikan yung puwet ni Xi Jinping. Kita niyo pumupunta siya sa ibang bansa mga kaibigan. Ang sinasabi niya, maliit lang kaming bansa, wala kaming kaya, mahirap lang kami. Pwede ba payagan mong aming mga mangingisda na mangisda sa Ayungin, sa Scarborough kasi mahirap lang kaming bansa. Please. Mga kaibigan, yan po si Duterte. Umaalis po siya ng bansa, pumupunta po siya sa ibang bansa, lulugo-lugo. At siya po ay nakikiusap sa China na parang timawa. Mga kaibigan, nakita nyo? Yan, ganyan po niya i-represent ang mamamayang Pilipino na parang mga timawa, na parang mga maliliit na lahi na walang kaya, na umaasa lang sa China, umaasa lang kung kanino, walang kaya, mukhang mga timawa, mukhang mga dugyot. Ganyan po tayo ni-represent ni Duterte, mga kaibigan. Ganyan po siya. No? So, ganyan po si Duterte, mga kaibigan. Kaya, kita nyo, anong nangyari sa atin? 6 na taon siyang humihimod sa puwet ni Xi Jinping. 6 na taon. Sabi niya, ibigay na lang natin yan. Dagat lang naman yan. West Philippine Sea, dagat lang naman yan. Mga kaibigan, dyan po talaga napapatunayan natin na si Duterte po ay isang bugok. Naturingan na lawyer pero siya po ay isang bugok. Wala po siyang kaalam-alam na kaya ang China ay very persistent para kunin ang West Philippine Sea dahil napakayaman ng West Philippine Sea. Mga kaibigan, di ba na-i-vlog ko nga yan? Isang study po ng UP, mga kaibigan, tungkol sa West Philippine Sea. Ano yung sinasabi doon? Ulitin ko West Philippine Sea alone can solve the poverty problem of the Philippines. West Philippine Sea lang yun, mga kaibigan. Masosolve niya ang poverty problem ng ating bansa. Ganyan po kayaman ang ating West Philippine Sea. Kaya po ito ay pilit na inaangkin ng China. Pero eto tayo mga kaibigan, meron tayong mga DD sheets na mga kababayan na mga makapili na mas gugustuhin pa nilang ibigay na lang sa China kung ano yung inaangkin natin na karagatan dyan sa West Philippine Sea. Mas gusto nilang ibigay na lang. Ganyan po sila mga kaibigan. Mga mga makapili ang mga yan. Mga tuta. Diba? Yan po mga kaibigan. Sabi ni Tiburcio, BBM tuta ng kano. Hello? Tuta ng kano? Are you sure? Sabi nga nung isang Thailander, mga kaibigan ito Thailander ito. Alam niyo nakakatuwa itong Thailander na ito mga kaibigan. Kasi, biruin mo Thailander siya mga kaibigan, pero na-appreciate niya. At alam niyo ba, ipinaglalaban niya ang West Philippine Sea para sa mga Pilipino. Alam niyo ba sabi ng Thailander na ito? Ang sabi niya, sinasabi niyo palagi na ang Pilipinas ay tuta ng kano. Tuta ng Amerikano, tuta ng Amerikano. Ganun palagi ang sinasabi niyo. Pero sa nakikita ko naman dito sa Pilipinas, tingnan niyo, pinagtutulungan sila ng mga barko ng China. Meron ka bang makikita sa kanila na kahit isang flag man lang ng Amerikano? Di ba wala? Oh, mabuti pa yung Thailander, mga kaibigan, ginagamit ang utak. Tama nga naman siya Sinasabi ng mga DD sheets na tuta daw ng Amerikano, si PBBM. Pero nakita niyo naman, di ba? Ang ating Coast Guard, ang ating Philippine Navy, naglalayag. Ano ang flag na dala? Philippine.
Philippine flag. Walang dalang flag ng Amerikano. Di ba? Pero kita mo sina Duterte. Tignan mo yan sina Duterte, mga kaibigan. The best example, si Baste. Nagsasalita, di ba si Baste? Ano yung nasa likuran niya? China flag. Flag ng China. Nagsasalita siya. Sabi, napuna yun ng mga tao. Ano sabi ng mga tao? Hala, nasa China ba si Baste? Bakit nagsasalita siya? Ang background niya, flag ng China. See? Yan ang tuta. Mga Duterte. At kita niyo naman, di ba, ang mga Duterte, hindi sila makapagsalita ng masama tungkol sa China. At never silang makapagsalita ng kahit isa man lang na salita na kinukundina ang China. Lalong-lalo na si Sara Duterte. Sobra, grabe, napaka-tuta. No wonder, mga kaibigan, alam naman natin kung bakit si Sara Duterte ay tuta ng China. Kasi 'di ba, sa panahon niya mismo, nung siya ang mayor, pinalakas niya ang samahan. Nag-forge siya, mga kaibigan, sila ng China ng kanilang samahan. Ginawang sister city ng Xinjiang, ang Davao City. Yan, sa pamumuno yan ni Sara Duterte. Kaya alam natin na si Sara, kahit pang papatayin lahat ng ating mga Coast Guard ng China Coast Guard, hindi yan kikibo. Tuta yan si Sara. Tuta. Kita nyo? Hindi kumikibo kahit na naputulan na ng daliri yung ating Navy. Wala, hindi siya kumikibo kasi nga tuta siya ng China. Kita nyo nga, di ba? Nagsasalita pa ng Chinese. Kahit hirap na hirap siya. Tapos, yung lola niya, ipinagtayo ng university sa China. Kaya mga kaibigan, yung mga yan, no? Talagang, ang dapat sa mga yan, mga kaibigan, papuntahin sa China at doon sila patirahin. Nakita mo, mga kaibigan, anong nangyari dito sa Pilipinas? Dumami ang pogo. Dumami ang mga inchik, mga kaibigan, na walang visa. Pumapasok dito, walang mga visa. At take note, mga kaibigan, take note. Iniimbestigahan na ngayon sa House of the Representative yung mga Chinese. Yung mga Chinese na nagtatrabaho dyan sa reclamation ng Manila Bay. Diba? Mga kaibigan, si Duterte ang nagganon yan. Si Duterte yan, mga kaibigan. Pinapasok ni Duterte ang mga Chinese na yan kahit walang mga working visa. Pagkatapos, pagala-gala dito sa Pilipinas, walang mga working visa. Threat yan. Threat yan sa ating bansa, mga kaibigan. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, ayan na. Yan, nakikita na sila at iimbestigahan na yan sa House of the Representative. Alam niyo ba, mga kaibigan, mabuti na lang talaga at nagkaroon tayo ng yung nahinto na ang pamumuno ni Duterte, natapos na at nagkaroon na tayo ng isang pangulo na talagang nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kung sakaling Duterte uli ang naging pangulo, kawawa tayo ngayon, mga kababayan. Kawawa talaga tayo ngayon. Yung pogo, wala, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ang pogo. Hindi yan ititigil ni Duterte at hindi niya iimbestigahan kahit na yung mga pogo na mga illegal. Wala yan, hindi niya iimbestigahan. Diba? Ganyan po si Duterte. Siya ang nagpapasok ng pogo at kahit alam niya, presidente pa siya, kahit alam niya na napakaraming krimen na nangyayari dahil sa pogo na yan, okay lang sa kanya. Kasi nga, meron namang, anong sabi niya ni Harry Roque?
Yung Pogo daw ay nagbibigay daw ng sa presidente.